Magandang araw po sa inyong lahat. Isang natatanging karangalan at pribilehyo ang ipakilala ang ating panauhing tagapagsalita sa araw na ito ng pagtatapos ng ating mga mag-aaral sa elementarya. Ang ating panauhin ay isang huwaran ng kasipagan, tiyaga at dedikasyon. Siya ay kasalukuyang naninirahan sa Linbil, Lipatun, Sabang, Lipa City. Siya ay 32 taong gulang at 4 na taon ng kasal sa kanyang esposo na si Ginoong Dennis L. Arañez. Siya rin ang ikalawang anak ni Ginoong Ronald Gonzales at Gina Merlet Gonzales na nagsilbing inspirasyon at gabay sa kanyang tagumpay. Mula pa sa kanyang kabataan, ay kapansin-pansin na ang kanyang kahusayan sa pag-aaral. Siya ay nagtapos ng elementarya dito sa ating paaralan, sa San Adriano Elementary School noong 2006 bilang first honorable mention. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagiging masigasig na mag-aaral sa sekundarya sa Lipa City Colleges, kung saan siya ay nagtapos bilang achiever noong taong 2010. Sa kanyang paglalakbay sa kolehiyo, pinili niyang tahakin ang larangan ng inhinyeriya sa Batangas State University. Nagsimula siya sa kursong Bachelor of Science in General Engineering sa Lipa Campus at kalaunan ay nagtapos ng Bachelor of Science in Civil Engineering sa Alangilang Campus noong 2015. Sa kanyang determinasyon at sipag, matagumpay niyang naipasa ang Civil Engineering Licensure Exam noong Mayo 2016. Sa larangan ng kanyang propesyon, 7 taon siyang naglingkod sa isang pribado realty company sa Lipa City, kung saan nahubog ang kanyang kakayahan at karanasan. Mula taong 2022 hanggang sa kasalukuyan, siya ay isang freelancer at contractor na patuloy na naglilingkod sa kanyang profesyon. Bukod sa kanyang profesional na tagumpay, siya rin ay aktibo sa gawaing pangkomunidad bilang Singles for Christ, Couple Coordinator sa Antipolo Pinagkawitan Chapter mula 2022 hanggang sa kasalukuyan. Ang kanyang buhay ay nagsisilbing inspirasyon sa ating lahat. Isang patunay na sa pamamagitan ng sipas, tiyaga at pananampalataya, makakamit ang tagumpay. At ngayon, mga minamahal na panauhin, mga guro at mga magsisipagtapos, ating pong salubungin ng may galang at masigabong palakpakan ang ating panauhing pandangal, si Engineer Charis G. Arañez. Ma'am, thank you so much po. Maraming salamat po, ma'am, sa napakagandang pagpapakilala po sa akin.
Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa ating mga panauhing pandangal, sa ating kagalang-galang na punong barangay, Kapitan Noel G. Bathan, sa ating mga kagawad ng barangay, sa ating pampurok na taga-bisit ng Silangang Purok, Dr. Cecil de la Rosa, sa ating mapagmahal at butiing ama ng ating paaralan, Dr. Ariel Garcia, sa ating mga masisipag na teachers, sa ating PTA officers, sa ating mga proud parents, sa aking mga kabarangay, at higit sa lahat sa mga bidang magsisipagtapos ngayong hapon ito. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat. First of all, I'm so honored and grateful na nandito ko ngayon sa inyong harapan. Aaminin ko nung una, ako'y napaisip, bakit ako ang napili na magbigay ng mensahe sa inyong mga graduates? But one thing I know for sure is that God gave me this opportunity to stand here in front of you and share my journey. From the happy moments to the challenges I faced during my school days up to now. Alam nyo, habang tinitingnan ko kayo ngayon, naalala ko ang sarili ko nung ako'y nasa inyong edad. May halong saya, kaba, at takot sa kung ano ang haharapin sa susunod na kabanata. Pero dahil sa galing na naging pundasyon ko dito sa San Adriano Elementary School, sa dedikasyon ng aking mga naging guro, na walang sawang gumabay sa akin nung ako'y nandito pa sa paaralang ito, ganoon din sa suporta ng aking mga magulang. At dahil sa pagsisikap ko nung ako'y nag-aaral, ay nagkaroon ako ng maraming kaalaman na naging susi para makasubang ako makakuha ng scholarship sa isang pribadong paaralan dito sa Lipa, ang Lipa City Colleges. At sa awa ng Diyos, nakapasa ako at nakakuha ko ng scholarship program. Pero bago ko pagpatuloy, okay lang po ba na magbigay muna ako ng game para magising po ang lahat? Siyempre, may prize po yung mananalo. Lahat naman po pwedeng sumali basta meron ito. Ready na po ba kayo? Graduates, ready na ba kayo? Sino sa inyo yung may dalang cellphone? Pero, yung may pinakamababang battery level nito. Sino? Sino po? Yung may pinakamababa pero bawal po yung empty ha. Dapat yung at least mga 1% meron. Meron po bang may dalang cellphone dito? May price po tayo. Alam, simple lang po yung price. Ano pangalan mo? Meron bang lalaban dito? 18%. 18%. Percent yan. Yeah, 12%. Meron pa bang mas bababa dito sa 12%? Bibilang po akong tatlo. 1, 2, 3. Meron na po ba? Pag wala na po, ito na po yung mananalo. Ay, humabot kuya. Ayan. Ah, 2%. Oh, meron pa lang mas bababa dito? Meron pa po? Wala na. Wala na lalaman. Ang pangalan mo? Ellen Joseph. Congratulations sa kanyang nagwagi. At ito yung simpleng pag-graduate. Sige, sige. Yan, dising na ang lahat. Ang buhay ay parang cellphone. Kapag bago, di ba, ang bilis, ang lakas. At laging gusto natin 100% yung battery life nito. Parang kayo ngayon,
fresh graduates, puno ng energy, puno ng pag-asa, at puno ng mga pangarap. Pero di ba habang ginagamit niyo ang cellphone, ano napapansin niyo? Di ba unti-unting bumababa ang battery level nito? Ganun din ang buhay. May mga araw na mapapagod kayo sa kakaaral. May mga pagkakataon na parang gusto niyo na sumuko dahil kayo nahihirapan. Pero hindi ibig sabihin na susuko na kayo. Di ba? Kapag lobat ang cellphone, anong kailangan natin? Ang kailangan natin, charger. Alam nyo, para ding battery ng cellphone, kung ihahalin tulad ko, ang pinagdaanan ko nung ako'y nag-aaral pa ng high school. Sa umpisa, parang full charge ako. Excited. Maraming energy. Handang-handa sa lahat. Pero habang tumatagal, dahil sa dami ng subjects, pressure, ay unti-unting nababawasan ang battery level ko. Pero alam niyo kung ano yung mahalaga? Hindi ko hinahayaang tuluyan akong malobat. Kasi tulad ng cellphone, kailangan din natin mag-recharge. Alam niyo, graduates, bago niyo isipin na perfect yung guest speaker niyo ngayon, may aminin muna ako sa inyo. No? Noong high school days ko, isang pangyayari yung hindi ko malilimutan. At ito ay hindi dahil sa medal o award. Biruin nyo, napatawag yung mga magulang ko sa school sa unang pagkakataon. Itanong nyo naman kung bakit. Kasi nahuli ako ni teacher nung nakipagtawanan sa klase sa gitna ng lesson. Ang masakit pa doon, akala ni teacher, siya yung pinagtatawanan namin. Ano pong mali ang makipagdadalan sa oras ng klase? Pero sa pagkakamaling iyon, mas na-realize ko yung isang mahalagang bagay. Our actions have consequences, even if our intentions aren't bad. Hindi naman namin gusto magalit nun si teacher. Pero dahil wala kami sa tamang lugar at oras, nasaktan namin yung damdamin niya. Doon ko natutunan na ang pagiging leader at ang pagbuo ng magandang character ay hindi lang tungkol sa matataas na grades. Dahil dito, nangako ako sa sarili ko na babawi ako. Mas lalo ako nagsumikap sa pag-aaral dahil alam kong hindi biro ang sakripisyo ng mga magulang ko para sa aming tatlong magkakapatid. Gusto kong patunayan na hindi masasayang ang mga paghihirap nila. Kung ang high school ay parang unti-unting nababawasan ang battery level ko, ang college life, kahit anong course ang kunin nyo, ay parang naka-on lahat ang maraming applications. May subjects, may projects, may reports, may deadlines, minsan may group work pa. Lahat sila sabay-sabay kumuha ng energy ko. Sa totoo lang, naranasan ko yan lalo na nung ako'y nag-aaral ng engineering. May mga gabi, gising ako hanggang madaling araw, gumagawa ng plates, nagsosolve ng problems, o nagre-review para sa exam. Tapos kinabukasan, papasok ulit, na halos kakaunti lang yung aking naitulog. Pero dahil sa kagustuhan ko na maabot ang aking mga pangarap at maging isang engineer, patuloy ako nagsikap, lalo na at laging naka-full support ang aking mga magulang. Pero minsan talaga, sinusubok tayo ng pagkakataon. Maikwento ko lang din po sa inyo nung ako'y kumuha ng board exam. Sa unang pagkakataon, nakakalungkot mang sabihin, pero hindi po ako pumasa. Masakit, nakakaiyak, nakaka-down. Parang gumuho na yung mundo ko at gusto ko nang sumuko. Pero doon ko naalala ang mga sakripisyo ng aking magulang na hindi sila sumuko sa akin. Kaya wala na akong karapatang sumuko, lalo na sa aking pangarap. Kaya pinili kong bumangon. Nag-aral ulit ako, mas nagsumikap, nagdasal, at mas naniwala sa sarili ko.
At sa awa ng Diyos, sa pangalawang pagkakataon, pumasa na ako. Gusto kong tandaan ninyo, hindi porket bumagsak ka, talunan ka na. Minsan, ang pagkabigo ay hindi dulo ng laban, kundi daan para mas maging matatag ka. Kaya kung darating ang araw na mahihirapan kayo, o hindi nyo agad makuha yung gusto nyo, huwag kayong susuko agad ha. Dahil minsan, ang tagumpay, dumarating yan sa mga taong marunong bumangon at marunong magpatuloy sa kanilang sinimulan. Nung makapasa na ako sa board exam, ayan, doon na nagsimula ang panibagong journey ng buhay ko. Nagkaroon ako ng pagkakataon na magtrabaho sa isang private housing company dito sa Lipa bilang isang quality control engineer. Doon, ako nagkaroon. Alam niyo ba kung ano ginagawa ng isang quality control engineer? Tinitingnan ko yung kalidad ng mga bahay. Sinisigurado ko na kung ang gawa ay maayos, ligtas at tama ang pagkakagawa. Parang ganito lang yan. Kapag gumagawa kayo ng project sa school, di ba ang gusto nyo malinis, maayos, maganda. Ayaw nyo ng mali. Ayaw nyo ng sablay. Ganun din ang trabaho ko. Tinitingnan ko kung tama ba yung sukat, matibay ba yung gawa, at pasado ba sa standards. At may pagkakataon ding mahirap kasi kailangan mo magsabi ng totoo. Kahit nakakapalit na to, pag-ulit-ulit para maging tama yung ginawa nila. Pero alam niyo kung ano yung natutunan ko. Sa buhay, importante ang pagiging maingat, responsable at tapat sa ginagawa mo. Kasi tulad sa trabaho ko, isang maliit na pagkakamali pwedeng maging malaking problema. Kaya sa inyo, mga graduates, habang maaga pa, sanayin niyo na ang inyong sarili sa mga bagay ng maayos, kahit simpleng assignments, kahit maliit na responsibilidad. Dahil ang maliit na tamang gawain ngayon ang magdadala sa inyo sa malalaking tagumpay bukas. At habang tumatagal, dumarating ang pagkakataon na sinubukan ko ang mas malaking responsibilidad. Sa loob ng 3 taon, naging freelancer contractor ako. Dito, hindi lang sariling trabaho ang iniisip ko, kundi ang pati ang pamamahala ng proyekto, oras, at tiwala ng mga kliyente. Hindi ito naging madali. Maraming hamon, minsan may pagkakamali, pero bawat isa doon ay naging aral na nagpatibay sa akin. At dito ko naintindihan na minsan, kailangan mong lumabas sa comfort zone mo para mas lumago ka. At habang lumalawak ang karanasan ko, mas lalo kong naintindihan na ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa sarili. Umanib din ako sa isang Catholic community, ang Couples for Christ, at ikaalaunan ay natap kami bilang leader ng Singles for Christ, kung saan natutunan ko na ang tunay na leadership ay hindi tungkol sa pagiging boss, kundi sa paglilingkod, pagmamalasakit, at paggabay sa mga kabataan para mas mapalapit sa Panginoon. Dahil sa huli, hindi lang sapat na magaling ka. Mas mahalaga na marunong kang tumulong at magbigay inspirasyon sa kapwa. Kaya sa inyo mga graduates, habang bata pa kayo, pahalagahan nyo ang pag-aaral. Kasi ito yung pundasyon nyo sa inyong mga pangarap. Habang nandyan din ang inyong mga magulang na gumagabay sa inyo, pahalagahan nyo sila. Makinig kayo sa kanila. Maintindihan nyo rin na ang bawat paalala nila ay pagmamahal. At huwag na huwag niyong kakalimutan ng mga taong tumulong sa inyo, ang inyong mga magulang, na walang sawang sumusuporta, at ang inyong mga guro na gumabay sa inyo. Sila ang tunay na katuwang niyo sa inyong tagumpay. Kaya graduates, bigyan natin sila ng
palakpakan. At nawa pagkatapos ng programang ito, lapitan yung mga magulang niyo at mga guro niyo, yakapin niyo sila, sabay sabihin niyo, maraming salamat po. Kasama ko po kayo sa tagumpay na ito. Sa ating mga minamahal na magulang, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta, pagmamahal at sakripisyo. Kayo po ang tunay dahilan kung bakit narating ng mga batang ito ang araw na ito. Sa ating mga guro, maraming salamat po sa dedikasyon nyo at sipag ninyo para turuan ang mga batang ito. Hindi lang po leksyon sa libro ang inyong tinuro sa kanila, pati po leksyon ng buhay sa araw-araw, lalo na at pagmamahal sa kanilang mga magulang na itinuro nyo sa kanila habang sila'y nandirito pa po sa paaralang ito. At sa inyo mga magsisipag tapos, hindi ko sinasabing magiging madali ang tatakakin nyo sa pagtupad ng inyong mga pangarap. Darating ang mga araw na mapapagod kayo. Madadapa o pakiramdam nyo ay gusto nyo nang sumuko. Pero kapag dumating ang araw na yon, alalahanin nyo ang batang kayo ngayon. Punong-puno ng tapang, pag-asa, at may pangarap. Dahil balang araw, kayo naman ang tatayo dito sa harapan. At kayo naman ang magiging inspirasyon sa susunod na henerasyon. Congratulations, graduates, batch 2026. I-charge lang inyong mga pangarap at harapin niyo ang mundo na puno ng lakas, pagtapang at pag-asa. Maraming salamat po at mabiyayang hapon po sa ating lahat. Mga graduates, may simple lang akong iabot sa inyo. Naway maalala nyo ang araw na ito at magsilbing charger nyo yung simpleng bagay na yan. Congratulations. Wow, muli pasalamatan natin at pasalubungan na masigabong palakpakan, Engineer Cherise G. Arañez. At bago po kayo bumaba, Engineer, dito po muna tayo sa gitna para po sa pag-aabot ng sertipiko ng pagkilala. Tinatawagan ko po ang ating butihing punong guro, Dr. Ariel Garcia, ang kinatawan ng sangay, Dr. Cecil de la Rosa, and of course, our very own Barangay Captain, Honorable Noel G. Bathan. Let me first read the citation. Certificate of recognition. The certificate is awarded to Engineer Cherise G. Arañez in grateful acknowledgement of your invaluable contribution as the graduation speaker during the 2026 commencement exercises with the